Nandito tayo ngayon sa probinsya ng Tarlac upang subukang akitin ang 3 bundok sa loob ng isang araw. Sa video ito, alamin ang mga pagdadaanan bago marating ang bawat bundok at ang magagandang tanawin sa paligid nito. Tinatawag na Tarlac Trilogy ang 3 bundok na kaya magkasunod na akitin sa loob ng isang araw dito sa probinsya ng Tarlac. Ito ang Mount Tangisan, Mount Bungkolbaka at Mount Kawayan na matatagpuan sa San Jose, Tarlac. Kaya ang rutang ito ay mas kilala na San Jose Circuit. Almost 4 AM narating namin na major jump off ang Sitio San Pedro, Barangay Iba, San Jose, Tarlac. Dito sa Tribe Hall ang registration at dito na rin kami nag-prepare ng mga kinakailangan naming dalhin sa bundok. Rosary Trail or Circuit ang ruta na gagawin namin pag-akit sa bundok hanggang makabalik sa jump off. Kailangan namin maakit ang 3 bundok sa araw na ito dahil dito kami sa Tribe Hall mag-overnight upang makita at ma-experience ang tradisyon ng mga abiling sa pag-welcome ng mga bumibisita sa kanilang tribo. At bago kami umalis sa jump off, nagbigay ng ilang details about sa kabundukan na aming aakitin ng isa sa mga local guides. For safety briefing naman ay isa sa mga organizer ng event na si Sep. 5:10 AM nag-start na yung trekking. Pagkatapos ng mga discussions and preparations, mga 5 AM ay sinimulan na namin ang mahabang paglalakad. Mula sa baryo na may sementadong kalye, mga ilang minutong paglalakad ay malubak na ang kalsadang aming pinaglalakaran. Hanggang sa patuloy pang paglalakad, unti-unti nang sumisikat ang araw kaya nakikita na ang magkabilang paligid ng kalsada, isang malawak na palayan. At mula dito sa kalsada ay nakikita na rin namin ang bundok na aming aakyatin na dahan-dahang lumilitaw ang ibabaw nito mula sa pagkakabalot ng mga hamog. Maputik ang mga kalsadang aming dinadaanan dahil katatapos lang ng malakas na ulan dala ng bagyong dumaan sa parteng North Luzon, kaya inaasahan na namin ang mas maputik pang trail sa pag-akyat sa bundok. Habang papalapit kami sa paanan ng bundok, napadaan kami sa isang tulay na nasa ilalim nito ay malakas na agos ng tubig mula sa Pangasaan Lake. Makikita dito sa area na to, no? Isang dam, no? So may mga flood control dito. Kaya saglit lang kami napahinto dito, hindi lang para pagmasdan at kuhaan ng pictures, kundi makinig sa trivia ni JB, isa sa organizer ng event. Kung anong trivia ito about sa Pangasaan Lake, bisitahin ang FB page ng Lakbay ni Elias. Pagkatapos maglakad sa kahabaan ng kalsada ng Sitio San Pedro, ang trail ay mabilis na nagiging katamtamang matarik. Ang kapaligiran ay kadalasang binubuo ng mga palumpong at kalat-kalat na mga puno sa kagubatan. Simula lang inakyat namin ang bundok, ito ang kauna-unahang water source na aming nadaanan at dito sandali kaming nahinto para magpa-picture dahil sa malaparaisong paligid. Ang daloy ng tubig sa batuhan mula sa itaas na parang maliit na waterfalls, ang sapa at ang puno ng balete. Dagdag pa ang hamog sa kakahuyan na unti-unting umaangat ay dumadagdag sa kagandahan ng paligid. So at 6:41, nakikita na natin dito sa likuran natin yung Pangasaan Dam. Mas malapit natin ito makikita kanina dun sa tulay nung duman tayo. Habang papalapit sa peak ng Mount Tangisan, mas napapadalas ang mga mahabang ahunan o tinatawag na assault. Sa hiking, ang assault ay tumutukoy sa isang matarik at mapaghamong section ng trail, lalo na yung panghuli. Pinakamahirap na bahagi na humahantong sa isang summit. Sa mga banda lang dito, mukhang nasa flat trail na ulit tayo. So, 6:54. Mula dito, makalipas ang 8 minuto ay mararating na ang Mount Tangisan Peak. Exactly 7:02 in the morning, narating natin yung first peak. Ito yung Mount Tangisan. For today, our hiking experience from jump off hanggang dito sa peak ng Mount Tangisan ay nasa halos 2 oras bago namin ito marating. Approximately nasa 3 to 4 hours mararating ang summit at depende yan sa pacing ng hikers. Dahil maaga pa, hindi pa nawawala ang mga hamog sa paligid ng bundok dahil na rin siguro sa lamig ng panahon at kakahinto lang ng malakas na ulan. Kaya natatakpan nito ang ilang magagandang tanawin sa paligid ng bundok.
Ang Mount Tangisa na isang bundok sa San Jose, Tarlac, ngunit walang tiyak na makasaysayang impormasyon tungkol dito. Base sa ating guide, ang salitang Tangisa na isang uri ng punong kahoy na noon ay halos marami nakatanim dito sa bundok. Gayunpaman, kilala ito sa mga hikers dahil sa mapanghamong trail nito. Madalas itong akyatin kasabay ng mga kalapit na bundok tulad ng Mount Bungkol Baka at Mount Kawayan. At ang summit nito ay nag-aalok ng mga magagandang tanawin na nakapalibot na lugar. Eksakto 8 AM bumaba na kami sa tuktok ng Mount Tangisan para sa kasunod na bundok na aming aakyatin. Ang mga trails na aming dinaanan paakyat, ito rin ang pababa hanggang makarating kami dito. So, at 8:53 pumasok kami dito sa boundary na to, yung Kawayan. So dito, isimulan na natin kung ilang oras natin mararating yung next mountain na Bungkol Baka. Walang ridge na direktang nagdurugtong mula sa tuktok ng Mount Tangisan papunta sa Mount Bungkol Baka, kaya kinakailangan ulit namin bumaba ng bundok. Kaya sa pagbaba namin napadaan kami sa palayan at mula dito makikita na ang tuktok ng Bungkol Baka. 8:58 in the morning mula dito sa kinatatayuan ko, nakikita na natin yung Mount Bungkol Baka. Bungkol Baka is derived from back of cow, literally meaning cow's hump, at eksakto may baka sa dinaanan ko kaya tinapat ko ang likod ng baka sa bundok. Bago pa mapasok ang kagubatan, napadaan kami sa kubo. Sa pagod sa pagbaba ng bundok, siguradong di nyo palalampasin na magpahinga dito at maligo sa ilog na nasa gilid nito. Dahil ang kasunod nito, ihanda nyo na ang tibay ng inyong binti for multiple river crossings and long distance assault trekkings. Tangkita na, paahon na tayo. Ang mga trails na ito ay alternate from first river crossing followed by uphill trail, then the second to fifth river crossings. Pagkatapos ng fifth river crossing, ang trail ay gradual na paahon at kasunod na ang sixth river crossing. At pagkatapos may konti pang paahon hanggang marerelax na ang iyong mga legs pagdating sa farm landscape pababa ng ilog hanggang dito. At 9:49, nag-stop kami dito dahil merong two roads dito sa side na to and dito. Kailangan namin hintayin yung mga nasa hulihan at least para hindi sila maligaw. At exactly 9:58 we start taking. Pagdating ng nasa huli, sila naman na nagpahinga at kami sinimulan na namin ang pag-akyat. Mula dito ay tatagal ng halos 3 minutes na ahunan, kaya ang aming guide nakikita kung pagod na rin sa kanya mga paghakbang. Hanggang ngayon hindi pa tayo nakakarating sa flat trail at halos 3 minutes ng pahon niya pinaglalakaran natin. Yun, sakto. Habang kinikwento ko to, sa flat trail na tayo. After ng 7 river crossing ng mga ginawa natin, i-prepare nyo na yung sarili nyo dahil yung mga paahon dito tumatagal ng 2 to 3 minutes at makaka-experience ka lang ng flat trail na mga 10 to 15 seconds. So kaya ngayon ang ating guide, ano pangalan mo sir? Dong, sir. Si Dong ang ating lead guide dito. So hiningal na sa pag-akyat. So kaya pansamantalang nag-rest muna kami dito habang hinihintay pa namin yung mga kasama nga natin na nasa huli. So enjoy muna natin yung magandang tanawin ng bundok dito. Malayo pa tayo sa paanan ng Mount Bungkol Baka, kaya asahan nyo na marami pang mga trails ang magpapatibay ng ating mga binti. At 10:33 AM start na ulit ng mga paahon na trekking natin. Tumatagal ng 2 to 3 minutes dito ang mga paahon na trails at nagpapadagdag ng pagod ang mapuputik na daan. Masyadong maputik yung mga trail. Kaya yun yung nagpapadagdag ng pagod sa atin. Pagkatapos malampasan ang maputik at paahon na trail, isang bahagi ng mababang bundok ang aming narating. At dito makikita ang Mount Bungkol Baka mula sa aming pinagpapahingaan. Kita na dito yung Mount Bungkol Baka. Mga halos mula dito, mga halos 1 oras at kalahati pa bago marating yan. Kailangan natin mag-rest dito at 10:43 AM para hintayin yung mga kasama natin. After 30 minutes na paghihintay at pagpapahinga ay pababa na ang mga trails dahil malalim at sobrang lapot ng putik. Isang bagay ang huli ko nang magagamit sa adventure na ito. So 11:19, nag-start tayo bumaba. Ayun, ay putik. Sira sapatos. Natanggal ang swelas ng sapatos ko. Mabuti na lang pagdating sa ilog may ibinigay si Dong, ang aming guide. Sabi ko na sira na sapatos ko.
Goodbye, Meryl. Umabot ka rin ng 4 years. Paliwan mo na lang, sir. Ayaw nga pala. Oh, salamat sa ating guide. Binigyan tayo ng goma para ma-repair saglit yung sapatos. Let's go! Pang 8 river crossing na tong tinawid natin. After doon sa 7 crossing, bago tayo maka-experience ng mga paahon dun sa kabundukan hanggang makababa ulit dito. Pagtawid dito ay paahon ng mga trails at bago pa malampasan ang mga trails na ito, sa kanan ay may bangin at makikita dito ang mapang-akit na waterfalls. Ang ganda ng waterfalls ah. Ito naarangan lang ng ano, kawayan. Ayun oh. Woo! Sarap maligo. Dahil sa mapuputik na daan, napersa yata ang aking hita. Nakaramdam na ako ng pamumulikat. Pagdating sa open and flat trail, saglit akong nagpahinga. At para ma-relax ang muscle, binasa ko ito sa nadaanan naming sapa. Halos 1 oras na rin kaming huminto dito para mananghalian at hintayin ang iba pa naming kasama. 12:34, sinimulan ulit namin yung pag-akyat dito sa Mount Bungkol. Parang nagkaroon ng landslide dito. Ayan oh, sa bundok. Landslide. Sa landslide area na ito ay katapat ng Mount Bungkol Baka. Mula dito, mai-imagine mo na ang slope ng mga trails na pagdadaanan. At mula dito ay saglit na lang mararating na ang junction ng 3 bundok. So at this point dito tayo galing. So yung papuntang Mount Bungkol, this way. Yan, medyo mahirap makita yung trail kaya naglagay tayo ng sign dito. Pero hinintay natin yung mga kasama natin. After dun sa Mount Bungkol, babalik ulit tayo dito. And then magpuproceed tayo sa Mount Kawayanan. Dito naman yung way niya. Ito yung 3rd peak na aakitin natin. Habang naghihintay kami sa aming mga kasama, unti-unti nang pumapatak ang ulan. 13:06, sinimulan na natin pasukin. Nang dumating ng iba pa naming mga kasama, at 1 PM we proceed our trekking going to Mount Bungkol Baka Peak. O amalas natin yan, sinabayan tayo ng malakas na ulan. So hindi naman ganoon kahirap pala ito akyatin kung titignan natin to sa baba. So kung titignan natin, parang nasa 85 degrees yung pagdadaanan natin na inclination. Pero nung sinubukan natin, dumaan tayo dito sa likuran. So ang way pala natin sa likuran, bali umikot tayo sa likod nitong Bungkol Baka. So may mga pababa at mga gradualing paahon lang. Then flat rate ulit, then pababa. So hanggang makarating tayo dito. Ang layo pa pala. So kung nakikita nyo, yan yung Bungkol Baka. Kung titignan sa malayo ang Bungkol Baka Peak, parang kinakailangan mo mag-rock climbing dahil para malaking bato itong nakabukol na may 90 degrees wall. Habang papalapit, mag-aalangan kang akyatin ng tuktok ng bundok na to dahil matarik, ngunit pag nilapitan mo may mga pakalat-kalat na tipak ng bato na matibay tapakan at kapitan hanggang makarating sa taas. Andun na pala si Austin. At 13:48, narating na namin yung peak ng bundok na ito. Sayang lang, masyadong malakas ang ulan. Kaya hindi tayo makakuha ng isang magandang spot. Masyado tayo nagmamadali. Dahil ito, nababasa na yung cellphone natin. 1:48 PM narating namin ang Mount Bungkol Baka Peak. From Mount Tangisan Peak, bumaba kami ng eksakto 8 AM. So almost 5:48 hours narating namin ang tugatog ng Mount Bungkol Baka. Kasama na dyan ang mahaba naming pagpapahinga na tumatagal ng kalahating oras hanggang 1 oras. Pero kung isa kang hardcore sa akyatan, mararating mo ito sa loob ng 3 hanggang 3.5 oras. At kung maangas ka talaga sa pamumundok, sige mag-comment ka na lang kung ilang oras kaya mong marating ang tugatog nito. Ang Mount Bungkol ay may taas na 617 meters above sea level. Ito ay matatagpuan sa San Jose, Tarlac. Magandang akyatin ito para sa mga hikers dahil sa mga damuhan ng ibabaw nito at malalawak na mga tanawi ng mga burol, lambak at gitnang kapatagan ng Luzon. Inakit ito bilang bahagi ng San Jose Circuit sa tabi ng kalapit na bundok na Mount Tangisan at Mount Kawayan. Dahil patuloy pa rin ang pag-ulan at nakakaramdam na kami ng matinding lamig, hindi na kami nagtagal dito at bumaba na kami para sa kasunod na bundok. At pagbaba namin dito sa junction sa oras na 3:18 PM, ilang minuto lang ay open trail grassland landscape ang pagdadaanan natin. Dito ay marami makikita mga baka, kaya sa paglalakad ay hindi lang putik ang dapat iwasan kundi baka. Baka mga moy baka ka. Nakikita natin na kulay puti mula doon sa Bungkol Baka Peak ay yung mga baka.
Yun, napakaraming baka Kasunod dito mula sa malayo ay makikita magandang tanawin ng taniman at ilang minuto na lang mararating na ang paanan ng Mount Kawayan. Pero bago yan, kailangan muna natin dumaan sa maputik na pilapil. Sa tatlong bundok ang Mount Kawayan ang pinakamadaling akyatin dahil sa grassland lang ang mga trails hanggang makarating sa ibabaw nito. Kaya di ko na patatagalin, tara na sa tugatog ng bundok at paliparin ng drone para makita ang magandang tanawin sa paligid ng Mount Kawayan. Ang Mount Kawayan ay may taas na 595 meters above sea level. Mula sa tuktok nito, may enjoy ng mga hikers ang magagandang tanawin ng Mount Arayat at ang nakapalibot na kapatagan ng Tarlac, Pampanga at Bataan. Ito ay matatagpuan sa San Jose Tarlac and part of the Tarlac Trilogy along with Mount Tangisan and Mount Bungkol, Baka. The circuit is a major hike that can take up to 13 to 15 hours to complete. Pero kami, hindi namin itinuloy ang circuit para mapuntahan ang mga taniman ng gulay at ang bagong Abiling Tribe community. Optional ito for majority kung gustong tapusin ang circuit o puntahan ang mga pasyalan na malapit sa kabundukan. At kung bakit ito tinawag na Mount Kawayan pero walang kawayan dito, abangan nyo na lang ang next video. The title is The Pangasaan Waterfalls. For now, let's go back to the jump off. Wait, may dadaanan pa tayo. Dahil sa majority decision na wag nang ituloy ang circuit na possible tumagal ng 4 na oras pabalik ng jump off, kaya pagbaba ng Mount Kawayan, dumiretso na kami sa isang taniman na kanina pa namin nakikita habang paakyat ng bundok. Ito ay taniman ng iba't ibang uri ng gulay. Tingin ko parang naka-preferred ito for vegetable farm tourist spot ng probinsya dahil sa pagkaka-organize ng mga tanim at ang landscape scenery parang Instagrammable. Kaya medyo tumagal kami dito para kumuha ng pictures. Mula dito, saglit lang mararating na ang New Abiling Tribe community. Ito ay bahagi ng programa ng ating gobyerno for indigenous group living in the mountain areas. Paglampas dito sa community ay sementado na mga daan at dito na tayo maghihintay ng masasakyan pabalik ng jump off. And this is the end of our Tarlac Trilogy adventure. For the next video, ang ilang tradisyon at kultura ng Abiling Tribe na kanilang ibinahagi sa amin at ang aming paglalakbay patungo sa Pangasaan Waterfalls.